Welcome to Scripture Travel with Pastor Dan. where we journey through God's Word and discover its life-changing truth together. Okay, this is Pastor Dan. Once again, please join me as we travel John chapter 3 verse number 16. A very popular verse dito po sa Bible sapagkat kahit yung mga bata, ito po ay alam nila. Maaring ikaw, memorize mo ito. Pero kamusta? Ano ang impact sa iyong buhay? Napakahalaga po na hindi lang po natin nababasa ang verse na ito, kundi maunawaan po natin ng maayos. At nung nakaraan po, pinakita ko po sa inyo ang kalahati. Nakita po natin, the love of God, meron po siyang definition. Pangalawa, meron po siyang direction. Yung definition po, nakita po natin na ito po, the greatest love. Sapagkat ito po yung agape. Ito po yung pag-ibig na hindi po katulad ng eros at phileo na selfish po. Ito po ay selfless. It is the highest form of love. It is the highest kind of love. At ang pag-ibig po na ito, ang Panginoon lang po ang nag-display. Ngayon po, makikita rin po natin dito sa pangalawa na ang direction po ay para sa ating mga makasalanan. At napag-aralan po natin nung nakaraan, ang mga makasalanan, description po ng Bible ay dead spiritually. Makikita po natin na biblical pala ang walking dead. Ang walking dead po dito sa Bible, hindi po yung napapanood po natin sa TV na nakakatakot. Ang walking dead po dito sa Bible, ito po yung mga tao na wala pong desire para sa Panginoon sapagkat hindi po nila kilala ang Panginoon. At nakita po natin sa verse doon po sa Ephesians chapter 2 that lahat po ng makasalanan, sila po ay dead spiritually. Kaya ang sinusunod po nila ay yung kagustuhan ng kanilang laman at hindi po nila sinusunod ang kagustuhan ng Diyos. So yun po yung dead spiritually. Wala po silang abilidad na sumunod sa Panginoon. Ang sinusunod po nila ay ang kagustuhan ng kanilang laman. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin ang ginawa ng Panginoon. At dito po sa ating papag-aralan, ipagpapatuloy po natin na titignan itong the love of God. So yung nakita po nating dalawa, itutuloy po natin ngayon. Ito po yung second session and it is the final session sapagkat tatapusin na po natin dito ang ating topic patungkol sa the love of God. Titignan po natin ngayon ang demonstration of the love of God and also the description of the love of God. Ano po yung demonstration of the love of God? Kapag sinasabi po nating demonstration, ito po ay na-demonstrate. Meron pong pruweba. Kasi kadali pong sabihin na I love you. At marami pong nagsasabi nun. Pero ang tunay po na pagmamahal, ito po ay merong action. Meron pong pruweba. At ang pagmamahal ng Panginoon, talagang pinatunayan niya. Meron siyang ginawa. Makikita po natin dito sa verse that the love of God ay na-demonstrate po talaga. Sabi po sa John chapter 3 verse number 16, I'm going to read it again. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ano po yung demonstration of the love of God? Sabi po doon, for God so loved the world, that He gave. Meron po yung verb o kaya action word na gave. Meron po siyang binigay. Patunay po sa kaniyang pagmamahal. At ang kaniyang binigay ay ang kaniyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ay pumarito dito sa mundong ibabaw para po bayaran ang ating mga kasalanan. Na yun po yung nakita natin sa ating second point. Tayo bilang makasalanan, tayo po yung direction ng greatest love na describe po sa ating first point. At tayo pong mga makasalanan, kailangan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nilang sinabi na inibig niya ang lahat ng makasalanan, kundi pinatunayan niya pa. Si Kristo, siya po yung naghirap doon sa cross. Siya po yung namatay. Siya po yung inilibing. At siya po yung muling nabuhay. Ang ginawa ni Kristo ay sapat sampalatayanan para sa ating kaligtasan. Kaya ito po yung sinasabi ko nung unang lesson pa lang natin na napakahalaga
pag-aralan ang salita ng Diyos. Na hindi lang po natin ito minememorize, hindi lang po natin ito binabasa, kundi iniintindi din po natin para makita po natin kung gaano ito kahalaga sa buhay ng isang tao. At ang verse po na ito, na ang topic po ay the love of God, nakita po natin dito mga kapatid, ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lang naisulat, hindi lang nabanggit, kundi na-demonstrate pa. The Lord Jesus Christ, siya po voluntarily, siya po yung umakyat doon sa cross at Calvary, at siya po yung nabayubay para sa ating lahat. Ang kaniyang ginawa ay sapat po para sa ating kaligtasan. Ang ganda, sabi ng verse, For God so loved the world. Inibig tayo ng Diyos na pinakamataas. Salamat sa Panginoon. Ako ay makasalanan. Wala akong abilidad sambahin siya. Siya yung gumawa ng paraan para ako pwede kong masamba ang Panginoon. At yan po, kinakailangan kong maligtas. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sapagkat ako'y makasalanan. Yun na po, Diyos na po yung kumilos. Binigay niya ang kaniyang bugtong na anak ng ating Panginoong Hesukristo para siya na po ang magbayad sa ating mga kasalanan. Nasabi po ng Bible that whosoever believeth, kung sino ang sasampalataya. Ano po yung sasampalatayanan po ng isang makasalanan para siya ay maligtas? Walang iba kundi ang ginawa ni Kristo. Ang kaniyang paghihirap, ang kaniyang pagkamatay doon sa cross. Iyon po ay sapat para sa ating kaligtasan. Ngayon, bago ko po ibibigay yung last na point, sana po nakita po natin kung gaano kahalaga talaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana nakita po natin kung gaano kahalaga na hindi lang nababasa kundi iniintindi po natin ang salita ng Diyos. Uulitin ko pong basahin yung verse. For God so loved. Meron pong Diyos na umibig sa atin at ang kaniyang pag-ibig ay dakilang pag-ibig. For God so loved the world. Ang dakilang pag-ibig, ang direction ay tayong makasalanan na walang ability na sambahin ang Diyos. Imagine, tayong mga tao na hindi natin mahal ang Diyos, tayo ang minahal ng Diyos. What a God that we have. At hindi lang po nakasulat dyan sa verse na demonstrate po ang pag-ibig ng Diyos. He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, hindi po mapapahamak, kundi mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon na umibig sa akin. Salamat sa Panginoon na umibig sa iyo. Sana ang mensaheng ito ay tumatak sa iyong puso. Sana magtiwala ka sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So yung nakita po natin, the love of God, nakita po natin unang-una, the definition, it is the greatest love, agape. Pangalawa, nakita po natin the direction. Ang direction po, world, lahat ng makasalanan, dead spiritually. Mga tao na dead spiritually. Pangatlo, the demonstration, yan po yung ginawa ni Kristo doon sa cross. Pinakita niya, na-demonstrate niya ang tunay na pagmamahal. We call that sacrificial love. And then yung panghuli, ano po yung masasabi natin? How can we describe, aside na masasabi po natin, it is the greatest love. Ito po yung isa. Nasabi ko po nung una, na kapag tao po ang magpapakita ng pagmamahal, yan po ay conditional. Iba po sa Panginoon. Kapag siya po ang magpakita at ipinakita niya ang pagmamahal, ang description po is unconditional love. Inibig po tayo kahit na hindi po natin siya mahal. Inibig po tayo kahit na wala po siyang kahit wala po tayong pakialam sa Kanya. Inibig niya tayo kahit gaano tayo karumi. What a God that we have.
Kaya dyan mo makikita at dyan mo maunawaan na ang John 3:16, it talks about the love of God. At hindi lang po yan minememorize, sabi ko po nung una, kundi dapat iniintindi po. Ako, isang makasalanan, ganon din sa iyo. Makasalanan tayo, we are bound to hell, and therefore, we need to be saved. Yun pala yung dahilan bakit kailangan natin ng kaligtasan. We need to be saved because we are sinners and we are bound to hell. At wala nang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Better believe Him now. Tomorrow may be too late. John chapter 3 verse number 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Pangako ng Diyos, but have everlasting life. So dyan po natatapos ang ating lesson about the love of God. At sana po tayo po ay pinagpala. See you next time po sa ating mga susunod na video at patuloy po nating papag-aralan ang salita ng Diyos. We will travel sa Scripture talaga para matuto po tayo from the Scriptures. Salamat and God bless.